Sino ang masaya narito ngayong umaga? Binati ko po kayo ng Happy Resurrection Day. But of course, si Lord, nag-resurrect na siya 2,000 years ago. And every day is a resurrection day. Can we give Him the praise? Praise the Lord. Hindi po siya taon-taon namamatay at hindi rin siya taon-taon nabubuhay. Every day, He is alive. He is alive forevermore. Amen? So magandang umaga po sa bawat isa. Pakisabi sa katabi mo, ang kasaganaan ng Panginoon ay sumayaw. Praise the Lord. The blessing of the Lord be with you. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. Purihin ng Panginoon. That is the will of God for us to speak blessing because we are blessed. We don't ask, we don't pray for His blessing because we are already blessed. Kaya nga ako everyday sinasabi ko pagising sa umaga, Lord, thank you for this day. Thank you for your blessing on my life. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong pagpapala sa akin, sa aking pamilya. No? Be grateful to God na maging mapagpasalamat tayo sa Kanya every day. Amen? Can we give Him the praise? Purihin ang Panginoon. So ngayon pong umaga, meron po tayong medyo mahaba ito, but I pray that the Lord will give us time na talagang makompress natin ito. Because ngayong umaga, ako po'y mangungusap o mangangaral sa pagsang the power of resurrection. Amen? The power, yung kapangyarihan ng resurrection. Gaya ng akin pong sinabi sa inyo kanina, hindi siya taon-taon namamatay. Hindi siya taon-taon nabubuhay. No? 2,000 years ago, siya'y namatay, tumagas sa kanyang banal na dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. After 3 days, siya po'y nabuhay muli. And we have the resurrection life of Jesus. That resurrection life is the blessed life of the Lord in our lives. Amen? So, marami po sa atin, nag-iisip tayo na ang resurrection ay New Testament teaching. Pero, tandaan po natin, ang resurrection, ito po ay tinuturo na maging sa lumang tipan. At ang mga Old Testament saints, they believe in resurrection. Gaya ni Job. Yan natin si Job. Sa Job chapter 14, verse 14, sabi niya, can the dead live again? Maaari bang mabuhay muli ang mga patay? Kung ganon, ako ay magkakaroon ng pag-asa. Kaya kapag mayroong pagkabuhay na muli, mayroong pag-asa. This would give me hope through all my years of struggle. Sabi niya, ito magbibigay sa akin ng pag-asa sa lahat ng panahon ng aking pakikipagpunyagi o pakikipaglaban. And then he said in Job 19, verse 25, I know that my Redeemer lives. Naniniwala ako, sabi niya, na ang aking manunubos ay nabubuhay. Amen? Ang Diyos ay nabubuhay magpakailanman. And in the end, He will stand on the earth. And He said in verse 26, sabi niya, after my skin has been destroyed, pagkalis ko sa katawang ito, pagkatapos ng kamatayan, at ang aking flesh ay ma-destroyed, sabi niya, then I will see God. So he believed in resurrection. At ang resurrection, ito ay kanyang inaasahan sa kanyang buhay. And verse 27, sabi niya, I myself will see Him with my own eyes. Makikita ko siya. Makikita kong aking manunubos, makikita kong aking tagapagligtas, makikita ko ang Diyos ng aking kaligtasan, at ang aking puso ay nananabik sa Kanya. So he believed in resurrection. Kaya yung mga tao sa Old Testament talagang they believe that there will be a resurrection day. And in Isaiah 25, verse 8, in the Amplified Bible, sabi ni Isaiah, sabi niya, He will swallow up death. In victory, He will abolish death forever. Kumbaga, ang kamatayan ay mawawala sa pamamagitan ng pagtatagumpay. And He will abolish death forever. Mawawala na ang kamatayan, magpakailan paman. And the Lord God will wipe away tears from all faces. Amen?
Hindi ba mabuting balita yan? Napapahirin ng Diyos ang mga luha sa mata ng lahat ng mga tao na sumasampalataya sa Kanya. Sa resurrection, wala ng pag-iyak, wala ng pagluha. Aalisin na ng Panginoon ito pong pagkasira o kamatayan, for the Lord has spoken. Dahil ito ay sinabi ng Panginoon. Sa Lumang Tipan po, mga kapatid, in the Old Testament, mayroong 3 event ng pagkabuhay na muli. Isa kay Elijah, 2 kay Elisha. Kaya pag kami ginawa si Elijah, dodoblehin ni Elisha. Sa New Testament, mayroong 7 events of resurrection. Ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. 10 senaryo o event ng pagbuhay mula sa mga patay. Una, kay Elijah. Elijah raised the son of the Zarephath woman. Kung naalala po natin sa 1 Kings, verse 7, chapter 17, na si Elijah, pinakain siya ng isang Zarephath woman, isang babaeng balo nung panahon ng kagutuman. At nung siya'y pinakain, pagkatapos noon, nangyari, na pinagpala yung babae kasi hindi naubos yung kanyang lagay ng pagkain. Pinagpala siya ng Diyos. Bakit? Kasi pinakain niya yung lingkod ng Panginoon. Kaya lang, in verse 17 ng 1 Kings, sabi rito, 1 Kings 17, verse 17, hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng babaeng balo. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay, kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit niyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Verse 19, sabi ni Elias, akin ang bata at kinuha niya ang bata, ipinanhik sa taas, sa silid ng kanyang tinutuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at siya'y nanalangin sa Diyos. Verse 21, 3 beses siyang nanalangin sa Diyos. At kanyang sinabi, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po muli niyong buhayin ng batang ito. Verse 22, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina at saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Verse 24, sumagot ang babae, tiyak na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. So makikita natin sa 1 Kings 17 verse 22, the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came back to him, and he was revived. Now the name Elijah, tandaan nyo to mga kapatid, the name Elijah means Yahweh is our God. Amen. Yahweh is our God. Yahweh is the covenant-keeping God. He is our God. And through Elijah, because God is Yahweh, the covenant-keeping God, He gives life to that boy, to that person. Remember that. Pangalawa, si Elisha. Si Elisha ay disciple ni Elijah. And Elisha raised the son of the Shunammite woman. Sa 2 Hari, kabanatang 4, isang araw pumunta si Eliseo sa Shunem. May mayamang babae ron na nag-imbita kay Eliseo na kumain. Simula noon, kapag dumaraan si Eliseo sa Shunem, doon sa bahay na yon, kumakain siya. And listen carefully. Shunem means a resting place. Pakisabi sa katabi mo, Shunem is a resting place. Si Elisha, pumupunta siya doon sa Shunem para magpahinga. Kaya lang doon sa lugar niya ng Shunem, mayroong isang babae nga na nag-imbita sa kanya at lagi nagpapakain sa kanya at binigyan siya ng magandang lugar o tirahan sa lugar na yon. Sabi sa verse 9, ngayon nagsabi ang babae sa asawa niya, nalalaman ko na isang banal na likod ng Diyos ang taang ito na palaging dumadaan dito sa atin. Verse 10, igawa natin siya ng maliit na kwarto sa may bubungan at lagyan natin ito ng higaan, ng mesa, ng upuan at ilawan para kapag pumunta siya rito sa atin, may matutuluyan siya. Meron siyang tinatawag na resting place.
Verse 11, isang araw nang pumunta si Eliseo sa Shunem, umakyat siya sa kwarto at nagpahinga. Inutusan niya ang katulong niyang si Gehazi na tawagin ng babae, kaya tinawag ni Gehazi ang babae. Pagdating ng babae, sinabi ni Eliseo sa katulong niya, dahil sa mabuting pag-aaruga niya sa atin, tanungin mo siya kung ano ang magagawa natin para sa kanya. Gusto ba niyang kausapin ko ang hari o ang commander ng mga sundalo para sa kanya? Sumagot ang babae, hindi na po kailangan. Mabuti naman po ang kalagayan ko kasama ng aking mga kababayan. Verse 14, nagtanong si Eliseo kay Gehazi, ano kaya ang magagawa natin para sa kanya? Tandaan po natin kapag mayroong lingkod ng Diyos na ginagawan lagi ng mabuti, yung lingkod ng Diyos nag-iisip siya kung paano makakaganti rin ng kabutihan. Nagtanong si Eliseo kay Gehazi, ano kaya magagawa natin para sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak na lalaki. Matanda na ang asawa niya. Sinabi ni Eliseo, talatang 15, tawagin mo siya ulit. Kaya tinawag siya ni Gehazi at tumayo ang babae sa pintuan. Talatang 16, sinabi ni Eliseo sa kanya, sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, may kinakalong ka ng anak na lalaki. Sana all. Sumagot ang babae, huwag naman po akong paasahin, lingkod po kayo ng Panginoong Diyos. Talatang 17, at nagbuntis nga ang babae at nanganak ng lalaki at ganon ding panahon ng sumunod na taon ayon sa sinabi ni Eliseo o ni Elisha. At lumaki na ang bata, isang araw pumunta siya sa kanyang ama na nagtatrabaho sa bukid kasama ng mga gumagapas. Sinabi niya sa kanyang ama, masakit po ang ulo ko, masakit po ang ulo ko. Sinabi ng kanyang ama sa utusan, dalhin mo siya sa kanyang ina. Dinala nga siya ng utusan sa bahay ng kanyang ina at kinalong ng ina ang bata hanggang tanghali at ito ay namatay. Inakyat ng ina ang bangkay ng kanyang anak sa kwarto ni Eliseo at ilagay sa higaan ito. Pagkatapos lumabas siya sa kwarto at isinara ang pinto. Talatang 32. Nang dumating si Eliseo sa bahay, nakita niya ang bata na nakahiga sa higaan niya. Pumasok siya, isinara ang pintuan at nanalangin sa Panginoon. Pagkatapos, dumapa siya sa bata, inilapat ang bibig niya sa bibig ng bata, ang mata niya sa mata ng bata, at ang kamay niya sa kamay nito habang nakadapa siya, unti-unting uminit ang katawan ng bata. Verse 35, tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli siyang dumapa sa bata. Sa pagkakataong iyon, bumahing ang bata ng 7 beses at dumilat. Tinawag ni Eliseo si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang kanyang ina. Kaya tinawag nga niya ito. Nang dumating ang babae, sinabi ni Eliseo, kunin mo ang iyong anak. Verse 37, nagpatira pa ang babae sa paanan ni Eliseo. Bilang pagpapasalamat sa kanya, kinuha niya ang anak niya at dinala sa ibaba. Nabuhay ang bata sa pamagitan ng lingkod ng Panginoon. The Shunammite woman rejoices in her when her son became alive in that place called Shunem, the resting place. Praise the Lord. Pangatlo, napagkabuhay muli. The dead man touched the bones of Elisha and was raised from the dead. Sa ikalawang hari, kabanatang 13, ganito ang sinasabi, talatang 20, namatay si Eliseo. Elisha, the prophet of God, died at kanilang inilibing siya. Noon, ang mga pultong ng mga Moabita ay laging sumasalakay sa lupain sa panahon ng tagsibol. Verse 21, habang inililibing ang isang lalaki, kanilang natanaw ang isang sumasalakay na pulutong at ang lalaki ay inihagis sa libingan ni Eliseo. At nang sumagi ang taong patay sa buto ni Eliseo o ni Elisha, siya'y muling nabuhay at tumayo sa kanyang mga paa. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Isa kay Elijah, dalawa kay Elisha. Actually, itong pagkabuhay nitong muli na miracle sa pamagitan ni Elisha ay ito yung tinatawag na ika-32 miracles na nagawa ni Elisha.
Kung matatandaan natin, si Elisha, naging follower siya ni Elijah. At si Elisha, tumanggap siya ng double portion. Kaya kung merong isa kay Elijah, dalawa kay Elisha. At sa panahon ni Elijah, siya ay nakagawa ng 16 na himala. Si Elisha, 31 namatay na siya. Kaya lamang dito, ito yung ika-32 himala na kanyang ginawa nang mayroong patay na nadampi yung patay sa kanyang buto, muling nabuhay. Amen? Can we give God the praise? Kaya yung 2 portion ng himala, pangako ng Panginoon, nagkaroon ng katuparan ng kaganapan nung siya ay patay na. Ginamit pa rin siya ng Panginoon, pero para magkaroon ng buhay ang isang tao. Ito yung himala sa Lumang Tipan. 3 pagkabuhay na muli. You see, Elisha means the God is my salvation. God is my salvation. Elijah means Yahweh is our covenant-keeping God. Shunem means resting place. Elisha means the God is my salvation. Pangapat, maraming mga katawan ng mga taong namatay ang nabuhay muli sa Matthew 27 verse 51. Many bodies of the saints and believers who died were raised from the dead. Verse 51, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa baba, na yanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Verse 52, nabuksan ng mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Verse 53, lumabas sila sa libingan pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. Ito yung mga Old Testament saints, believers. Katulad nila David, nila Abraham, na sila ay muling nabuhay nang ang Panginoong Hesus ay nabuhay. Dito po sa verse nito, nabuksan ng mga libingan, muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Hindi sila nakilala. Bakit? Kasi yung kanilang physical features talagang bata sila. Okay? Verse 52 ng Matthew 27, and the tombs were broke open, the bodies of many holy people who had died were raised to life. And verse 53 it says, they came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Nung sila'y nagpakita sa maraming tao, hindi sila nakilala. Now, this word in this verse, no, the sentence that many holy people were raised to life, it was a prophecy that God will raise up multitudes of believers on that glorious day of resurrection. Yung ginawa na yun ng Panginoon, nang siya'y nabuhay muli, na meron siyang isinama, na Old Testament believers yun, na dinala niya na sa kanyang paraiso, sa kanyang kaharian. Ito po ay prophecy na maraming mabubuhay na sumasampalataya doon sa glorious day na yan ng resurrection. It's a prophecy that the day will come that many believers, maraming mga sumasampalataya ang mabubuhay sa araw na yon ng pagkabuhay na muli. Pakisabi sa katabi mo, kasama ka doon. Lahat ng sumasampalataya ay kasama doon. Ito yung unang pagkabuhay na binanggit sa Matthew, sa New Testament. Panglima, the son of a widow in the city of Nain was raised to life. Yung anak ng babaeng balo, doon sa lugar na yon ng Nain ay nabuhay na muli. Tingnan natin yan. Luke chapter 7 verse 11. Kinabukasan nangyari na siya ay pumunta sa isang lungsod na tinatawag na Nain. Sumama sa kanyang marami sa kanyang mga lagad at ang napakaraming tao. Listen carefully, mga kapatid. No? The word Nain means a city of beauty. That city is called beauty or a beautiful city. Kaya lang doon sa beautiful city na yon, sa lugar na tinatawag na maganda, merong isang
Hindi magandang tanawin sa Panginoon na mayroong isang babaeng balo na umiiyak sapagkat meron siyang minamahal na anak na kanyang bukod tanging pinakamamahal na nag-iisang anak ang namatay na at nasalubong siya ng Panginoon. At tandaan natin, ang Panginoong Hesus, wala siyang inaatinan na funeral service. Lahat ng funeral service na pinuntahan niya, nabuhay ang mga patay. So sa lugar na yon ng Nain, isang napakagandang lugar, nakakita ang Panginoong Hesus nang hindi kaaya-ayang tanawin, isang babaeng balo na umiiyak. Verse 12, nang papalapit na siya doon, nakita niya ang isang taong patay na binubuhat papalabas. Ang lalaking patay nag-iisang anak ng kanyang ina na isang balo. Maraming mga mamayan na lusod ang kasama ng ina. Verse 13, nang makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag sa kanya, sinabi niya sa kanya, huwag kang umiyak. Lumapit si Jesus at inipo ang kinalalagyan ng patay at ang mga bumubuhat nito ay tumigil. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iya, bumangon ka. Siya na namatay ay umupo at nagsimulang magsalita at ibinalik siya ni Jesus sa kanyang ina. Purihin ang Panginoon. Sa lugar ng Nain, isang napakagandang lugar called a beautiful city, the city of beauty, Jesus raised that man. Binuhay siya ng Panginoon. Panganim, si Jairus. Jairus' daughter was raised to life. Now, bakit natin ito sinasabi? Para maintindihan mo, kapatid, na mayroong pagkabuhay na muli at magkaroon ka ng pag-asa. Luke chapter 8 verse 41. Narito isang lalaking nagngangalang Jairus na pinuno ng sinagoga ang lumapit sa kanya. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus. Ipinamanik niya kay Jesus na pumunta sa kanyang bahay. Ito ay sa dahilang ang kanyang tanging anak na babae. Kaisang anak na babae ay malapit nang mamatay. Siya ay 12 taong gulang na. Mga kapatid, ang pangalang Jairus, ibig sabihin niyan, our God enlightens us. The Lord enlightens Jairus when the Lord raised his daughter to life. Verse 49, habang nagsasalita siya, may isang dumating mula sa tahanan ng pinuno ng sinagoga. Sinabi nito sa kanya, patay na ang anak mo. Huwag mo nang abalahin ng guro. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi sa kanya, huwag kang matakot. Manampalataya ka lang at gagaling siya. Pagpasok niya sa bahay, hindi niya pinahintulutang pumasok ang sino man. Ang pinapasok lang niya ay sina Pedro, Santiago at Juan at ang ina at ama ng bata. Silang lahat ay nananangis at nananagoy sa kanya. Sinabi ni Jesus, huwag kayong tumangis. Hindi siya patay, kundi natutulog. Tinawanan nila si Jesus na may panglilibak dahil alam nilang ang bata ay patay na. Ngunit kay Jesus ay hindi. Nang palabasin na silang lahat, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at tinawag na sinasabi, anak, bumangon ka. At ang kanyang espiritu ay bumalik at siya ay bumangon. Kaagad nagutos si Jesus na bigyan ng makakain ang bata. Talatang 56, ang kanyang mga magulang ay namangha at inutusan sila na huwag sabihin kanino man ang nangyari. Purihin ang Panginoon. Binuhay ni Jesus ang anak ni Jairus. Jairus means our God enlightens us. God enlightens him for him to know that the Lord is the only one who will enlighten us. Siya ang nagbibigay ng liwanag. Kaya nang ang Panginoong Hesus nagbigay ng buhay, nagbibigay siya ng liwanag. Kaya nga ang Diyos, nang nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya lahat ng bagay. When God said, let there be light, when God saw everything, He said, it is good. So, life is good. It is the blessing of God. Pangpito, tungkol kay Lazarus. Lazarus was raised from the dead. In John chapter 11, verse 17. Nang dumating si Jesus, narat niya ng 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Si Lazaro ay kaibigan niya. Ang Betania ay malapit sa Jerusalem na may layong 3 kilometro. Maraming mga Hudyo pumunta kina Martha at Maria upang sila'y aluin dahil sa kanilang kapatid. Ito yung dalawang magkapatid, si Mary at si Martha, na malapit sa Panginoong Hesus at maging si Lazaro ay malapit na kaibigan ng Panginoong Hesus. Kaya lang ang Panginoong Hesus, wala siya nung namatay si Lazarus. At nang pumunta siya sa lugar na yun, 4 na araw nang patay si Lazarus. Nang marinig ni Jesus
Namarig ni Martha na si Jesus ay dumarating, talatang 20, siya ay pumunta at sinalubong siya samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi mamamatay ang kapatid ko. But the Lord Jesus, hindi siya napipigilan ng distansya, ng araw, ng oras, o ng panahon. Sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana mamatay ang kapatid ko. Subalit kung ngayon, nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos. Talatang 23, sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinabi ni Martha sa kanya, alam kong siya'y muling mabubuhay sa huling pagkabuhay, sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, siya ay mabubuhay. Amen? Kaya sa Panginoon, wala pong paaring pumigil sa kanya, oras man, o panahon, o distansya, wala. At ang sabi ng Panginoong Hesus, ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanglibutan. So, layo na sagot niya, di po ba? Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sumasampalataya ka ba? Sabi niya, Opo, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang darating sa sanglibutan. Tingnan natin, verse 39. Sinabi ni Jesus, 4 na araw nang patay si Lazarus. Pero sinabi ni Jesus, pumunta siya doon sa libingan, sabi niya, alisin ninyo ang bato. Si Martha na kapatid na namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na. 4 na araw na. Walang imbalsamo. So 4 na araw na siyang namamatay sapagkat nalibing na siya. Sinabi sa kanya ni Jesus, talatang 40, hindi ba sinasabi sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nilang bato, tumingin si Jesus sa itaas at kanyang sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako iyong pinakikinggan. Alam kong ako'y lagi mong pinakikinggan, ngunit ito'y sinasabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot upang sila'y sumampalataya na ako ay sinugo mo. At nang masabi niya ang mga ito, sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Verse 44, ang taong namatay ay lumabas. Ang mga kamay at ang mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, sa inyong kalagan, hayaan niyo siyang makaalis. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, the name Lazarus means God is my helper. God is our helper. Tandaan niyo po yan. Ikawalong pangyayari sa banal na kasulatan na mayroong binuhay na muli ay si Tabitha. Tabitha was raised to life sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 9, talatang 36. May isang alagad sa Joppa na ang pangalan ay Tabitha na sa Griego ay Dorcas. Siya'y puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa. Na mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang siya'y mahugasan din nila, kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas, sapagkat malapit ang Lida sa Joppa. Nang mapalitaan ng mga alagad na si Pedro ay naroroon, nagsugo sila sa kanya ng 2 tao. At ipinakiusap sa kanya, pumarito ka sa amin sa lalong madaling panahon. Kaagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya sa kanila, kanilang inatid siya sa silid sa itaas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak. Ito yung mga crying ladies. No? Sa panahon na yun, may mga crying ladies na. Mga babaeng balo na umiiyak. No? Doon sa namatay. At ipinakita ang mga kasuotan at mga damit na ginawa ni Dorcas o ni Tabitha noong siya'y kasama pa nila. Verse 40, pinalabas silang lahat ni Pedro at pagkatapos ay lumuhod at nanalangin siya. Bumaling siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabitha, bumangon ka.
Iminulat niya ang kanyang mga mata nang makita niya si Pedro ay naupo siya. Iniabot ni Pedro sa kanyang kamay at siya'y tinindig. Pagkatapos tawagin ng mga banal at ang mga babaeng balo, siya'y iniharap niyang buhay sa kanila. Purihin ang Panginoon. Ito'y nabalita sa buong Joppa at marami ang nanampalataya sa Panginoon na ang Diyos ay bumubuhay ng mga patay. Sa Diyos, mayroong pagkabuhay na muli. Amen? Can we give God the praise? Now listen carefully. The name Tabitha means gracious. Gracious. Praise the Lord. God is gracious. Tabitha means gracious. Pangsyam na pangyayari sa Biblia ng pagkabuhay na muli ay si Eutychus. Kilala niyo si Eutychus? Sa Gawa, Kabanatang 20, talatang 7, ng unang araw ng sanlinggo, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon upang magputol-putol ng tinapay, mag-communion sila. Nangaral si Pablo sa kanila dahil siya ipapalis na kinabukasan, tumagal ang kanyang pangangaral hanggang hating gabi. Ang haba ng pangaral niya mula umaga hanggang gabi. Kaya ako po, makikita nyo lagi ako tumitingin sa orasan ko. Yan. No? Kasi ayokong mangaral ng mahaba hanggat maaari kinokompress ko. Baka ang iba sa inyo makatulog at mahulog sa upuan. No? Pakihawakan yung katabi mo, baka may inaantok na. Pakitapik. No? Purihin ang Panginoon. So tumagal ang pangangaral ni Pablo hanggang hating gabi. At mayroong maraming ilaw, talatang 8 sa itaas, na pinagkakatipunan nila. Talatang 9. May nakaupo sa bintana na isang binatang nagngangalang Eutychus. Dahil sa antok na siya, nakatulog siya ng mahimbing sa haba ng pangangaral ni Apostol Pablo. At dahil doon, sa kanyang pagkakatulog doon sa may tabi ng bintana, siya'y nahulog sa bintana. Patay na nang siya ay damputin. Talatang 10. Mabuti na lamang may kapangyarihan ng Diyos kay Apostol Pablo. Nanaog si Pablo at mapa sa ibabaw niya, niyakap siya at sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya pa ang kanyang buhay. Siya nga ay muling pumanhik at pinagputol-putol ang tinapay at kumain. Pagkatapos ito, nagsalita pa siya ng mahaba. Hindi siya affected nung nangyari. Nagsalita pa ng mahaba sa kanila hanggang sa sumikat na ang araw. Inabutan na ng pagsikat magmula umaga hanggang gabi. Pagkatapos inabutan ng pagsikat ng araw na nangangaral. Pero maganda rito, inuwi nilang buhay ang binata at lubos silang naaliw. Purihin ang Panginoon. Kahit mahaba ang pangangaral, meron namang himala. Now the name Eutychus means blessed. Ang pangalang Eutychus ay blessed. Mga kapatid, kung ano yung pangalan mo, that is the destiny of your life. Lagi po natin sinasabi. Kasi ito yung clue ng iyong buhay. Kung ano yung pangalan mo, that is the destiny of your life. Pang-10 pagkabuhay na muli, ito yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Because it is the first fruits of the resurrection. Bakit first fruits? Kasi po lahat ng mga namatay magmula doon sa panahon ni Elijah. No? Hanggang sa panahon ni Pablo na may mga nabuhay at tumatay, lahat ng nabuhay, namatay din sila ulit. But Jesus, si Jesus nang siya ay nabuhay, hindi na siya namatay. It is incorruptible, immortal resurrection of the Lord. 1 Corinthians chapter 15 verse 20, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siyang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yamang sa pamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan. Sa pamagitan ni Adan, pumasok ang kamatayan nang siya'y sumuway sa Diyos. Sa pamagitan din ng isang tao, sa pamagitan ng ikalawang Adan, siya ang ating Panginoong Jesucristo, dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Amen? Can we give God a praise? Kay Kristo ang lahat
bubuhayin. Kay Kristo ang lahat ay pinagpala. Verse 23, subalit ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Tingnan natin to sa wikang English. 1 Corinthians 15:20. Christ has been raised from the dead. He became the first fruits. That is, the first to be resurrected with an incorruptible and immortal body. Katawan na hindi na mabubulok. Katawan na walang kamatayan. It is a glorified body. Kaya nga yung mga nabuhay muli na kasama ng Panginoong Hesus, hindi siya nakilala. Kaya nga yung mahal mo sa buhay, na makikita mo pagdating ng resurrection, hindi mo makikilala kasi napakaganda nila o napakagwapo nila. Kung gwapo na ngayon at maganda na ngayon, lalo 10 beses o 100 beses ng kagwapuhan at kagandahan. Purihin ang Panginoon. Yun ang pag-asa natin. Amen? Yun ang pag-asa natin. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, verse 23, each in turn Christ the first fruits. Then when He comes, those who belong to Him. Christ is the first fruit. Now listen mga kapatid, the word first fruits, it means the promise to come. Ang first fruits, ito yung ang pangako na darating. Now, this is the powerful message of the resurrection. Yahweh is our covenant-keeping God, Elijah. He will lead us to our resting place, Shunem. He is the God of our salvation, Elisha. He will raise up the multitudes of believers, many saints. He will bring us to the city of beauty, Nain. He is our God who enlightens us, Jairus. He is the God who is our helper, Lazarus. He is gracious to us, Tabitha. And we are blessed to experience the resurrection from the dead, Eutychus, because the Lord Jesus Christ is our first fruits, meaning He is the promise to come for that blessed resurrection. Can we give God the praise? Hallelujah! Amen? Kaya walang bagay na nakasulat sa Biblia na walang kahulugan. Lahat ng nakasulat, may kahulugan, merong ibig sabihin. Purihin ang Panginoon. The Lord Jesus Christ is the promise of our blessed resurrection. You see, Yahweh, the covenant-keeping God, will lead us to our resting place. The time will come, we will have a resting place. That resting place is the beautiful place. The God of our salvation will raise up the multitudes of believers and bring them to the city of beauty. Nain is the city of beauty. He will bring them to the city of beauty. He will bring them to the beautiful place called paradise. He will bring us, you and me, He will bring us to that beautiful place called paradise. Because He is the God who enlightens us. He is our helper. He is our gracious God. And we are blessed. Pakisabi sa tabi mo, we are blessed. I am blessed. I am blessed. You are blessed. We are blessed. Amen. Can we give God the praise? We are blessed. Because of Jesus Christ, mga kapatid. Jesus Christ is not a religion. Jesus Christ is a beautiful relationship to the Father. He is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Jesus Christ. Si Jesus Christ ang pinakamagandang nangyari sa akin. Si Jesus Christ ang pinakamagandang nangyari sa bawat isa. Amen? Can we give Him the praise? So yung 10 resurrection na nangyari sa Biblia, 3 sa Old Testament, 7 sa New Testament, bawat isa merong ibig sabihin para sa atin. Amen? He is our covenant-keeping God. He is our resting place. He is the God of our salvation. He will lead us and raise us, all of us, multitudes of believers. He will bring us to that
beautiful city called paradise or Naim. He is our God who enlightens us. Siya ang Diyos na laging nag-enlighten sa atin, nagbibigay ng liwanag sa atin. Siya ang Diyos na laging tumutulong sa atin. Siya yung Diyos na gracious sa iyo, mabuti sa iyo. Siya ang Diyos na nagbigay ng blessed life sa iyo. Blessed consciousness, blessed confession, blessed life through Jesus Christ. Amen? And Revelation 20 verse 6, it says, blessed, happy, prosperous to be admired, and holy is the person who takes part in the first resurrection. Sabi sa katabi mo, kasama ka dito. Pinagpala, masaya, masagana, no? Kinaiingitan at banal yung mga tao na makakasama sa unang pagkabuhay na muli. Over this, the second death, which is eternal separation from God, or the lake of fire, has no power or authority, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him 1,000 years. Amen? Amen? Hallelujah! Do you believe that? Blessed and holy is the person who takes part in the first resurrection. Sa araw na yon, makikita ni Becca, si Rodel na gwapong-gwapo. Sa araw na yon, makikita ni Jessica, si nanay, si tatay na napakaganda. Sa araw na yon, ang mga mahal nyo sa buhay na nauna na sumampalataya sa Panginoon, makikita nyo sila at mapalad ang makakasama sa unang pagkabuhay na muli. Bakit? Kasi si Jesus Christ, yung ating first fruit, siya yung unang nabuhay na muli. At ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus, hindi na sila mamamatay. Sila'y mabubuhay magpakailan paman. Amen? Can we give Him the praise? Mga kapatid, merong unang 1,000 taon na sinasabi sa Revelation chapter 20. At mapalad ang mga makakasama doon sa unang 1,000 taon ng pagkabuhay na muli. Ito yung pagpapatuloy nung hindi natapos sa Garden of Eden. Merong unfinished task, unfinished business si Lord sa mga sumasampalataya. Kasi sa Garden of Eden, hindi naranasan ng tao ang matinding kasaganaan, ang matinding pagpapala sa Garden of Eden. Kasi pinalabas sila. Sa panahon nito, ng 1,000 years ng pagkabuhay na muli, makakasama mo ang Panginoon doon sa Garden of Eden, isang napakagandang lugar. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na dadalhin niya lahat ng sumasampalataya sa napakagandang lugar. For 1,000 years. Then after 1,000 years, si Satan pakakawalan muli. At marami siyang dadayain. Pero hindi na madadaya yung mga unang nabuhay. Bakit? Kasi sila ay meron ng tinatawag na immortal life because of Jesus Christ. Can we give Him the praise? Mga kapatid, bakit ako naglilingkod sa Panginoon? Because of this. Ito yun. Hanggang ngayon, naglilingkod ako sa Kanya. Ang salita ng Diyos na nagbigay ng liwanag sa akin. Hindi relihiyon. Relasyon kay Jesu Kristo. Si Jesu Kristo ang pinakamagandang pangyayari sa ating buhay. John chapter 11 verse 25, Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Ito yung lagi kong nilalagay doon sa kung sino man yung mahal ko sa buhay na nauna. Ito ang nilagay ko doon sa puntod ng aking kapatid na si Apollo, ang nanay ko, ang tatay ko. Isang araw makikita ko sila. Bakit? Sumampalataya sila sa Panginoon. Isang araw, there will be a great reunion of those who believe in Christ. That is why Jesus said, I am. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na muli. At ang buhay, siya na sumasampalataya sa akin. Sabi ng Panginoon Jesus, bagamat siya'y mamatay, muli siyang mabubuhay. Now, the word resurrection in Greek is anastasis, na ang ibig sabihin, to be raised to an absolute fullness of a blessed life. Yun ang resurrection. Na ikaw ay binuhay sa isang napakatindi, absolute fullness of a blessed life. Isang pinagpalang buhay that your mind cannot comprehend.
Hindi may paliwanag ng iyong isipan. Hindi may paliwanag ng iyong kalooban kung gaano kaganda, kung gaano ka-blessed ang lugar na yan ng pagkabuhay na muli. Isang pag-asa na nakita ni Job thousands of years ago. And he said, I will hope that my Redeemer, because I believe in my Redeemer, I will live. Now the word life in Greek is zoe. Na ang ibig sabihin, it is again the absolute fullness of a blessed life. Absolute, ultimate fullness of a blessed life. Pinakamataas, pinakamaganda, lahat ng mga pinakamaganda. Words are not enough to describe this blessedness that Jesus is talking to us. Words are not enough. Hindi kayang i-describe ng mga salita yung napakagandang lugar na sinasabi ni Jesus. Yung pagkabuhay na muli at ang buhay sa Kanya. It is an absolute, ultimate, the highest kind of life. It is the fullness of a blessed life. And the word live, when Jesus said, He shall live, the word live in Greek is zao, meaning to enjoy that ultimate, that blessed, that absolute fullness of life. Absolute blessedness of life. It is the ultimate. Pagka binanggit yung word na the, meaning wala nang iba. The ultimate, real, blessed life. It is in Jesus Christ alone. Sa Kanya lang. Can we give Him the praise? Thank you, Lord. Walang ibang kaligtasan kundi kay Jesucristo lamang. Walang ibang buhay na walang hanggan kundi kay Jesucristo lamang. Walang pinakamagandang buhay, pinakamasayang buhay, pinakamabuting buhay na pwedeng maranasan ng isang tao kundi kay Jesucristo lamang. At dahil sa Kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin, binigay niya ang Kanyang buhay sa iyo. Namatay siya sa krus para sa iyong mga kasalanan. Upang ikaw sa iyong pagsampalataya sa Kanya, hindi ka na mabuhay sa kasalanan, kundi mabuhay ka sa isang pinagpalang buhay. Amen? Can we give Him the praise? Thank you, Lord.